And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Gusto ng Panginoong Jesus na tayo'y laging manalangin at huwag mapagod. Siya po ang nagturo nito. At sana po'y tayo'y talagang nanalangin lagi sa Panginoon. Kayo hubay nananalangin pa. Ano ho? At ang diin ho ng talata ay that men ought, dapat, always to pray and not to faint, at huwag manghimagot. So, yan ho ang gusto ng Panginoong Hesus sa atin, na tayo ay laging manalangin at huwag mapagod. At ang Panginoon po ay karapat-dapat sundin, pagtiwalaan sa kanyang turong ito. Nakita ko po abang binubuli ko po ang buhay, dapat tayo ay sumusunod sa Panginoon na walang kondisyones. Dahil ang Panginoon ay karapat-dapat. He is worthy. Ano ho? Salamat sa mga pagpapala niya at mga pagpapalang gagawin niya, pero sana ang tunay na motibasyon ng ating panalangin, ng ating pagsunod sa Panginoong Hesus ay dahil alam nating siya'y karapat-dapat. Siya'y karapat-dapat. Ano po? Faint not to pray. Huwag matapagod ng kapapanalangin palagi. Una, kunin natin yung substance, the substance. Ang ibig sabihin lang po nito, mga minamahal, he spake a parable unto them to this end. Yung parable, nagbigay siya kasi ng parable na mayroong isang likong hukom, hindi natatakot sa Diyos at walang pagpipitagan sa tao. O bagay walang sinasanto. Pero mayroong isang babaeng bao na makulit, laging dumudulog. At dahil sa kababagabag ay ipinaghiganti niya yung babaeng bao. So ang ibig sabihin ng Panginoon, binigay niya ang parabolang ito dahil very positive ang pananalangin. So ang positive na panalangin, yung tayo nananalangin palagi. Actually, sabi ng verse 7, and shall not Gabe avenge his own elect, which cry day and night. Day and night. So nananalangin na walang tigil, araw at gabi. Ewan ko kung may nakagagawa pa nito. Siguro mapipisil mo sa mga Kristiyano ang talagang nagbibigay ng sapat na panahon na araw at gabi tumatawag sa Panginoon. Yan po ang sabi. Faint not to pray always. Ibig sabihin, day and night pray to the Lord. Day and night. Yan po ang substance niyan. Huwag mapagod o tumigil sa kapapanalangin. Yan po ay galing po sa Grego na ekakeo. Ibig sabihin po yan ay, yung faint ay to be weak. Huwag tayong manghina. Sapagkat marami ho ang nadadamay sa ating buhay kapag ang buhay panalangin natin ay nanghina, napagod at tumigil. Mga minamahal. At yun po yung ating titingnan. So ang substance, mga minamahal, let us pray always, day and night, not to faint or to be weak, to fail o to fail in heart. Yun bang mawalan ng loob o mapagod. At napakarami pong sumusuporta ng talataan na talagang ang Biblia ay nagdidiin na ang tayo ay dapat laging nananalangin, mga minamahal. Hindi lang pag prayer meeting.
Hindi lang pagka-publiko, mas maganda nga kapag tayo nag-iisa na. Actually, hindi ho kapaimbabawan ang manalangin sa publiko. Tulad yung komentarista natin diyan. Ang Panginoong Sus po, nung siya po ay magbasbas ng tinapay, tumingala siya, kita siya ng mga alagad eh. Si Pablo, nung sa kasagsagan ng bagyo, doon sa yung malakas na bagyo, binasbasan niya ang tinapay. Public po yun. Si Solomon, nang itayo ang bahay, public po yun. Depende po yan sa motibo. Ang nagpapasamay, hindi yung public or private. Sabi nga motive matter. Kung ikipakitang tao lamang, kahit pa pribado yan, walang kwenta yan. Pero yung manalangin ka ng pampubliko, ay hindi ho absolute na mali yun. Tatambakan kita ng talatao eh. Ngayon, ang puntos lang natin, mga minamahal, nagiging mas lalong makatotohanan na ikaw ay nananalangin kasama ng mga anak ng Diyos kung sanay kang tumawag sa pribado mong buhay. At sana tayo ay magsumikap sa ating buhay, pananalangin, mga minamahal. Kalulungkot po, yan po ang failure ng mga churches. Churches are powerless pagka nawala na yung marubdob na pananalangin. Sabi nga ng mga alagad sa Panginoon Lord, teach us to pray. Hindi nila sinabing, teach us to preach. Teach us to pray. Kasi kahit magaling ka mag-preach, but without power, useless. What we ought to learn in this life is be prayerful. Yan po ang sabi ng Bible Ang liwanag And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray. Dapat, kailangan. Dapat ramdam natin, alam mo, ang Panginoon nagdidiin nito Ay ang Panginoon ay siya ang great teacher. He is the Almighty God. Siya ang nagturo nito at gumawa nito. Pag siya nagsabi, ito'y kailangan, talagang kailangan ito. So, hindi ho ito pwedeng isa-isang tabi. Ang nagsasa-isang tabi ng panalangin, ang kanyang buhay, sa tabi-tabi na lang. Wala hong tunay na direksyon. Wala hong tunay na bigat, pagtatagumpay. Sabi nga po sa inyo mga kapatid, itong talatang ito sinusuportahan ng maraming talataan. Tingnan niyo po Romans chapter 12, verse 12. Ano sabi ng Biblia? Rejoicing in hope. Rejoicing in hope. Patient in tribulation. Continuing instant in prayer. Continuing instant in prayer. Talagang hindi lang ang Panginoong Sus ang nagturo nito, maging yung mga nadisipulo niyang mga apostoles. Palibhasa nakita nila sa buhay ng Panginoong Sus ang pagdidiin ng turo at pagsagawa nito sa kanilang buhay. Nakita nila ito sa kanilang buhay at ito din yung taglay-taglay nilang itinuturo at ini-encourage sa mga Kristiyanong sinusulatan na pag-igihin ang buhay pananalangin, mga minamahal. Actually, mga kapatid, failure tayo. Kung sabi nga ng nabasa ko kanina, kung ikaw ay nagtagumpay sa mundong ito by worldly means, sa totoo niyan, bigo ka. Ang maganda pagtatagumpay ay dahil lang Diyos through prayer. So mga minamahal, sabi po ng Colossians chapter 4 verse 2, manatili kayong palagi sa pananalangin. Manatili. Kaya huwag tayo mapagod. Faint not to pray always. Yan po ang mga diin ng pangatalataan sa Biblia na tayo po ay minumungkahi, tinuturuan, ini-encourage ng salita ng Diyos
na wag ho nating pabayaan ating buhay pananalangin. Mga minamahal, ako po'y naniniwala, siguro, itong aking pangungusap na ito, baka mahalabir na yung ibang puntos. Kapag tayo ay nagpabayas panalangin, yan na din ang ibig sabihin, pinabayaan mo ng Diyos sa iyong buhay. And don't expect to be spiritually fresh, growing, rejoicing, useful for God's glory, having His power in your life, in my life, without much time, communion with Him through prayer. I challenge you, brethren, through the words of God, wag ho tayo mapagod ng kapapanalangin. Wag ho. Ano ho? Ano pa ang sabi ng Bible? Sa 4 verse 12 ng Colossians, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluted you, always laboring fervently for you in prayers. Kasarap na may taong ganyan, na mayroong nananalangin sa iyo, laboring fervently in prayer. Yan ang gusto ng Diyos. Mamaya natin makikita yung bakit. Kailangan yan. Kailangan yan, sabi ng Diyos. Alam nga naman, ang Panginoong Jesus hindi magsasalita ng dapat kung hindi kailangan. Obvious doon. Ngayon, nakalungkot ka kung hindi mo nararamdaman kailangan yan. Don't just pray. Ang sabi ng Bible, pray always. Day and night, crying day and night. Ano po? Sana po, i-revive natin ang buhay na talagang umiiyak sa Diyos, crying to Him day and night in prayer. We need Him always. Walang segundo na hindi natin kailangan ng Diyos. Amen? Alam niyo po, hindi kailangan natin ang kung ano man. Ang kailangan talaga natin ang Diyos. And we can obtain His power, empowerment, divine enablement by sa magitan ng tayo laging tumatawag sa Kanya. So yun po ang ating makikita doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Alam po natin ito. Sabi, pray without ceasing. Pray without ceasing. Manalangin walang patid. No? Are you there? Bible po yan. Kaya nakakalungkot kapag hindi ho talaga tayo mapanalanginin. Malungkot po ang buhay nang hindi mapanalanginin. May iba ng kinalilibangan yan. Hindi na ang Diyos. And without Him, we can do nothing. We need power, mind you. Pray for me. As I preach the Word of God, pray for our verses with background, quotations, live streaming. Let's pray to the Lord. Na ipagpalain niya ang ating endeavor, ang ating effort. Amen? Ang pinakamaganda, ang dapat ang motibo natin ay higit sa lahat, maluwalhati ang Diyos. Ano ha? He is worthy. Salamat kung pagbungahin niya. Kung hindi, bunga na yung siya ating itinataas. He is worthy. Amen? And I believe, sabi ng talata, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Contextually speaking, bakit hindi in vain? Kasi si Kristo nagbangong maguli.
His resurrection is real. Christ is alive. So, our labor in Him, indeed, is not in vain. Kaya, tuloy lang tayo na paggawa ng coach. Ano? Whether they accepted it or not, so what? Eh, marami nga dyan, hinahamon akong laging debate, ako'y umay na. Bigla lagi ang dating sa iyo, debate. Magbasa ka. Tama ba? Meron na nga paliwanag doon si Babaw. Paghahanga sa Diyos, sa magkita ng kanyang salita. May caption pa sa itaas, ay hamon pa rin ng debate. Di talaga ito nagbabasa. Hamit? Wala namang alam? Tama ba? Husto ka sa ngas-ngas. Di ka naman ligtas. Yabang lang yan. Mitigil ako dyan eh. Kasi wala na ako sabihin. So, number one, ating makapansin, the substance is huwag tayo mapagod o tumigil sa kapapanalangin. Amen? Huwag. Huwag. Huwag kang susuko. Huwag. Don't stop praying. But rather, cry day and night. Kung hiniwala mo, kapatid, ang ganda ng effect niyan. Amen? Sabihin ko sa inyo, maraming backslider kasi hindi na nananalangin. Maraming ang bilis gumip up sa mga problema ng buhay. They never fight for their prayer life. We need to pray always. Ang sabi ni Christ, that ye ought to pray. Dapat. Number two, not only the substance, the subject. The subject. Faint not to pray always. Tingnan niyo po ang verse 1. And he spake a parable unto them to this end, that men. So, siyempre, hindi kalabaw yan. Ano? Aba, yung ahas nga eh. Pag ako'y napunta sa amin, alam niyo po, pagka kayo ay sanay sa tubigan, kapag kayo nagtanim ng palay, yan pinaiigahan. At yung yapak ng tao habang nagtatanim, yun ay pag naiiga, nalabas yung pinagyapakan ng tao. Alam niyo, pagkahapon o umaga, dumaan ka doon, ang daming, may ahas. May ahas talaga. Malalaki. At yung nakatingala. Sabi ng aming nanay, yan inasahot ika ng kamandag. Aba, kita mo yan? Pati ahas na nalangin para magkaroon ng power. Tama ba? Ang ahas. Yun ay sabi nila, yan ay kay nasahod ng kamandag. Alam niyo ho ba, ang mga satanista, mas maagang gumising sa atin. Mga 12 to 1, early in the morning, sila mayroong tunnel sa ibaba, sa ilalim ng kanilang malaking building na pinagmimitingan. Doon sila nag-uurasyon. Summoning to Satan to empower them. Tapos ang Kristiyano, hindi. Ang subject, mga minamahal, and he spake a parable unto them to this end, that men, sinong men yan? Verse 7. Verse 7. Nilinaw kung sino yung men na yan. And shall not God avenge His own elect you? Yan maganda eh. Yan ang subject. Ano? At tinuturuan palang manalangin dyan na huwag manawa, huwag mapagod, ay mga tao na kanyang hinirang. Kaya kung ikaw talaga'y alaman mo that you are chosen of God before the foundation of the world, 100% you're sure bound to heaven when you die. Ikaw yung subject ng ating pinag-uusapan. Tama? Hindi ho lahat ng tao. Mind you, tinukoy eh. Hindi ho lahat. Kasi alam niyo mga kapatid, boring ho ang gawaing panalangin hanggat hindi ka ligtas. May timyas lang tumawag ang tao kapag nadali ng COVID. Ano? Kapag sa kapitbahay na balita ang meron na. Oh, ayun ay abot-abot ang tawag. Kasi takot sila sa COVID pero hindi sila takot sa Diyos. No? Ang magdadala sa iyo para manalangin dapat ay hindi yung pagkatakot sa COVID, kundi yung pagkatakot mo sa Kanya.
dahil ikaw ay anak niya. At ang sabi ng verse 8, tingnan niyo po yan, yung subject dyan, sinasabi ko sa inyo na sa ila'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya. So ibig sabihin ng subject ay tao na kanyang hinirang, ito yung mananampalataya. Kayo ba'y mananampalataya? Aba, hinahamon ko po ang inyong pagiging mananampalataya. Talagang si Jesus ay kinakausap tayo na wag lang tayo basta manalangin. Pray without ceasing. Let's pray day and night. Crying day and night. Napakahalaga po nito. Kailangan po ito that men ought always to pray. Ang kinakausap po diyan. At ulit ko niyong babalikan po ang Efeso pag sinabing chosen o elect. The chosen are those who are spiritually quickened. Ano ba pag sinabi hong ikaw ay hinirang, mananampalataya ng Diyos? Ikaw yung mga taong binuhay ang Espiritu. Kaya nga ang tunay na anak ng Diyos nakakadama ng pangangailangan sa Diyos. Ano? With or without COVID. Dapat aramdam mong pangailangan mo sa Diyos. Hindi sa panahon lang ng problema. Bakit? You are spiritually quickened, being one of His chosen. Are you with me? Alam mo, ang tao pong hindi nakakadama ng kanyang pangailangan sa Diyos, hindi pa ho yan ligtas. Ang taong hindi ligtas, lagi ang alam na pangangailangan lang ay ang ilalagay sa sikmura, ang ilalagay sa wallet, ang i-decorate sa kaniyang bahay. Pero pagdating sa spiritual, boring. Kaya pagka nagkaroon ng problema, sa lalapit kay pastor, pastor, pag-pray mo ako, hindi ka manalangin muna ng iyo. Tama ba? Kaya ikaw spiritually quickened, being chosen of God, you have your own innate desire for God. Ano pa? Ang sabi ng Efeso 1:18, yung chosen is not only spiritually quickened, but also enlightened. Marami kasing taong enlightened, but not quickened. Ang mabisa sa kaligtasan ay hindi lamang enlightened, kundi quickened. Ano ba, maraming taong naiintindihan ng pangaral, pero hindi matugunan ng tama kasi hindi pa naliligtas spiritually. Kaya nung si Stephen ay nangaral at naunawaan nila ang pangaral ni Stephen, ang kanilang tugon ay batuhin at patayin si Stephen. Bakit? They were just enlightened, but not spiritually quickened. Pero ang tunay na naligtas, mga minamahal, yung subject natin sinasabi, His own elect, mga mananampalataya, ay quickened, enlightened, and redeemed. Redeemed. Ano po? Tinubos, and forgiven, and sealed by the Holy Spirit. Yan po ang mga hinirang ng Diyos. At yan po ang subject dito. Kasi hindi ho lahat sinabihan. Sabi diyan sa verse, alam niyo bakit hindi lahat? Nako. Pati nga panalangin, buko si sinaulo na, sinulat na, inirecord pa. Ano ka naman niya? Pag sa, ano palagay mo sa Diyos? Computer? Automatic? Hindi ganun ang Diyos. Tama ba? Dapat nang gagaling sa puso. Pusong nagnanasa sa Diyos dahil sa Diyos na. Hanggat hindi ka sa Diyos, nako, ang panalangin boring. At kung pakinggan natin, nakaka-boring. Alam mo, ang nananalangin na boring, maging ang kanyang panalangin boring. Sa totoo na. Ay tuwing alas 6 na lang, yun anang yun. Tama ba? Kaya pag nawala ang COVID, yung answered prayer. Yung ganun mga tuwing alas 6 na.
Pero ang tinugon dyan, yung mga anak na nananalangin day and night. Kung sakali. Tayo ba nananalangin na mawala ba itong pandemyang ito? O kaya naman ay itong pandemyang ito, baka ito hanggang rapture na. Di natin alam. Pero ang alam ko dyan, walang kaganapan na hindi alam ng Diyos. Ano ho? At yan ay all things work together for good sa mga anak niya na nagmamahal sa Kanya. Tanyo kapag ikay anak ng Diyos, talagang anak ng Diyos, gagamitin niyang revival itong pandemyang ito. Pero kung ikaw ay sabi may anak ng Diyos, sinasalot ng mundo, pero wala ka pa rin isip bumalik, may siya sa atin mo yung pagiging anak mong Diyos. Tama ba? Sa totoo na, with or without pandemic, dapat ikay na nagpipray. Mas more na ngayon tayo na sa peligrong sitwasyon ng mundo. Kaya ikaw na nabautismuhan, nagsasabing Kristyano, wala kang burden. Hindi ka malang tinatawag ng Diyos na bumalik sa Kanya, umiiyak na bumalik sa Kanya, nagpaparevive sa Diyos, saliksikin mo ang iyong relasyon kay Kristo. Tama ba? Kalungkot po yan. Many, mga kapatid, of the cross-references of this text, the encouragement, faint not to pray always, are for the believers, not for the unsaved. Tingnan ko po ang mga cross-reference nito. Tingnan niyo po, isa sa cross-reference niyan ay si Ana. May gusto yan dati sa akin. Para si Thomas. Luke 2, verse 36 hanggang 38. Tingnan niyo po. At naroroon din naman si Ana, na isang propetesa, anak na babae ni Penuel, sangka ni Aser. Siya'y lubhang matanda na at may 7 taong nakisama sa kanyang asawa mula sa kanyang kadalagahan. May tagal din. Maabot ng golden snail. At siya'y bao ng 84 na taon na hindi humihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw. Sumasamba sa gabi at araw sa magitan ng mga pag-aayuno at mga daing. At pagdating niya sa oras ding iyon, siya'y nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat nagsispagintay ng katubusan sa Jerusalem. Kung babasahin niyo po ang konteksto na yan, mga kapatid, ito yung ginamit na cross-reference. Yung pray always and not to faint, ang subject ho talaga niyan, mga mananampalataya. Na mayroong kanya-kanyang idinadaing. Ito, dumadaing ng paghihiganti. Ibig sabihin, ito ay nasa oppressed na kalagayan na ayaw niyang pangunahan ang Diyos sa kanyang buhay. Siya'y sumasandig doon sa kayang makatulong sa kanya. Kumikilalang mas kailangan yung nilapitan niya na hukom. Ano mga minamahal? Iba't iba ho nakita ko sa talata na pinagkuhanan ng cross-reference, lahat ng sumisigaw, day and night, meron silang struggle. Kaya yung relaxed Christian, talagang you cannot expect them to pray. Are you with me? Ba't ka mananalangin na may pag-iyak kung ikaw na may walang struggle? Baka hindi mo lang alam na may struggle ka. Tama ba? Baka naaaliw ka na sa mundo. Just for the sake na ikaw ay mapayapa at huwag nang garning lagi ng karibok ang dibdib at di pagbigyan ng hilig ng daigdig. Kaya nawala na yung tinatawag na sumisigaw sa iyong puso dahil nangalyo na, napagtagumpayan na ang pagsuko mo sa mga bagay na nasang libutan. And mind you, brethren, you have your reason to cry. Dapat ramdam mo, may battle. Amen? Are you with me? Ang babaeng ito ay
ang kanyang struggle ay siya'y binubusabos. Si Hana naman, siya'y matagal nang nag-aantay sa Panginoon at siya'y lumalagi sa bahay ng Panginoon na may pagdaing. Si Heman, hindi si Herman. Actually, si Heman ang sumulat. Hindi ko alam kung talaga yung nanalangin, ito'y Heman. Kasi sabi ng 88 verse 1, ang sabi ng pamagat doon sa ibabaw, yung caption, may caption na pala noon pa. Ang sabi diyan, a psalm of Heman, the Ezrahite, giving instruction, supposed to have been written by Heman, son of Zerah, and grandson of Judah, on the oppression of the Hebrews in Egypt. So ito palang panalangin ito ay nung sila ay binubusabos sa lupain ng Egypt. Masarap po kasing manalangin kapag ikaw ay nakakadama ng iyong problema. Tama ba? At kung hindi ka nakakadama, damahin mo. Alam mo, huwag kang magbulag-bulagan sa reality na tayo may problema. Isang problema na ikiligtas lang na hindi ka nagsosolwin. Tama ba? Isang malaking problema na ligtas ka pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Isang napakalaking problema, Kristiyano ka pero ang dali mong mahadlangan. Ang dali nating bumagsak sa kasalanan. We have to be really aware. Meron din tayong problema para tayo umiyak sa Diyos. Tama ba? Lalo nga mga kapatid, napakasisipag ng mga kulto. At sila sa pagiging kulto, nagpapakaigi din sa kanilang maling paniniwala. Sila'y nag-aaral, nagpapakaigi, pinagtatahi-tahi, at binabaluktot ang talata. Dapat ito'y burden sa atin. Kung yung ang mali, nag-iigi sa mali, eh di lalo ko tama, mag-igi ka sa tama. Tama ba? Nakakalungkot po kasi. Ang subject po diyan ay mga believer na meron pong sinasaba ng problema. Ang sabi nga ng Psalms 88 verse 1, oh, Panginoon, na Diyos ng aking kaligtasan, ako'y dumaing araw at gabi sa harap mo. Tamo yan? Bakit? Ito'y panalangin nung sila'y nasa oppression ng Egypt. Kaya laging pong may pagtawag sa Diyos kapag ramdam mo na ikaw ay hinihilang manghina, hinihilang palayo kay Kristo. Ikaw ay dapat ramdam mo, lalo na kung matagal ka nang malayo kay Kristo. Wala ka ng simba, wala ka ng basa ng Biblia, wala ka ng panalangin. The more you need to cry day and night. If you acknowledge that you are the subject of pray always and not to faint. Si Pablo, tingnan, puro mga mananampalataya ang tinutukoy dito. Si Pablo, ano sabi ng 1 Thessalonians chapter 3 verse 10? Tingnan po. Gabit araw ay idinadalangin naming buong ningas naming makita ang inyong mukha. Tingnan. Si Pablo, walang duda, anak ng Diyos yan. Kaya ang subject ko sa panalangin, mga hinirang, mga ligtas. Dahil hindi ito kayang ma-develop at bumukal sa hindi ligtas. Ang sinasabi ko, ligtas, hindi membro. Kasi pwede kang membro, hindi ka ligtas. Pwede. Are you with me? Sana tayo pa manalangin. Manalangin po tayo. Napakarami natin dapat ipanalangin. Mga kapatid, hindi lang ho tayo dapat nagpo-post ng talata. Ipag-pray natin yung pinopost natin, nabasbasan ng Panginoon para sa kanyang kalawalhatian. Don't be content that you're just listener of the preaching. Please pray for me while I am preaching. Let the God is Able Baptist Church be useful for the glory of Christ. All of our endeavor must be for the glory of Christ. He is worthy. Kahit di na tayo pagpalain, kahit di tayo bigyan ng panglupa,
He is worthy. Huwag tayong maglingkod dahil lang kapalit. Huwag tayong maglingkod dahil lang pagpapalang gustong ibigay ng Diyos. No! Tayo maglingkod dahil sa ikarapat dapat. Salamat kung siya'y magpala. Pero hindi sana yan ang tungtungan ng ating ginagawa kung bakit tayo gumagawa. Kundi nakikita natin si Jesus ay karapat dapat. Are you with me? Maging tribulation saints, mapapansin niyo doon sa Revelation chapter 7:13-16, sila may pagtangis. At tinanong, sino itong mga umiiyak na ito at nadaramtan? Ito yung mga nakaahon sa tribulation, sa malaking kapighatian. Tiyanin niyo, naging prayerful dahil sa malaking kapighatian. Kaya kung gusto mong matuto, magpaiwang ka. Pwede din naman. Ano? Gusto niyo bang matutong manalangin na may init? Please, magpaiwan ka. Talagang sabihin ko sa iyo. Day and night, you will cry. Maliwanag ho ang mensahe ng Diyos. Ayaw ho niya na tayo hindi nananalangin. At ayaw din niyang tayo nananalangin, pero tumitigil. Ipaglaban natin. Ba, Spread Aguilar sa matanda ni nakakanta pa ng ipaglalaban ko. Are you with me? Then number 3, the Spirit. The Spirit. Now, the substance, the subject, and then the Spirit. Tingnan niyo po yung verse 3. At sa bayang iyon ay may isang babaeng bao. Kalain mo yun. Yung palang bao, may babae. Ano? Yung widow, that is through the idea of deficiency. Yung mahina, walang kaya. Hindi ang ibig sabihin natin tayo magpabao. Lalo, kung lalaki ka. Alam nga naman, magpapabao ko para lang kayo matutong manalangin day and night. Lalo kung hindi mo nanalangin. Ang idea lang, yung spirit. Dapat laging makita natin, we can do nothing without Christ. Are you with me? Ano ba ang espiritu ng pray always and faint not? Faint not and pray always. Kapag ikaw ay naandun sa espiritu na walang maipagmamalaki. Na walang kaya kung wala ang Diyos. Are you with me? Sa bayang yon ay may isang babaeng bao at siya'y naparuroong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kalit. Yun po ang maganda, mga kapatid. Bukod sa siya ay oppress. Ano ho? Kaya nga ho siya'y nananalangin ipaghiganti kasi mahina siya in her part. Wala siyang kaya Mga kapatid, hindi natin sinasabing ikaw ay magaling, magpabulok ka. Hindi natin sinasabing ikaw ay may kakayahan, may abilidad, ikaw ay magpabulok. Hindi. Kundi dapat, in spite of the fact na ikaw ay biniyayaan ng Diyos ng skilled talent, dapat ang iyong espiritu ay biyaya lang ng Diyos ang lahat. Are you there? And that without Him, I can do nothing. Alam mo, ang pinakamahusay na sa tingin mo, makatatawag pa rin yan ng Diyos ng mainit kung sinasa espiritu ng pagiging babaeng bao. Are you with me? Sabi ng unang Timoteo, chapter 5, verse 5, kaya't ang tunay na babaeng bao at walang nag-aampon ay may pag-asa sa Diyos at nananatili sa mga pagdaing at mga panalangin gabit araw. Ano ba ang may pag-asa sa Diyos? Yung mga babaeng bao, mga babaeng byuda. Pero kahit na may babaeng byuda, pero ang tingin mo sa iyong sarili, ang galing-galing pa rin, wala rin. Ang kailangan natin yung espiritu. Yung
ano bang esensya ng pagiging babaeng bao sa Biblia? Tingnan niyo po sa Deuteronomy chapter 27 verses 19 hanggang 23. Tingnan niyo po ang sabi. Sumpain yaong magliko ng matuwid ng taga-ibang bayan, ng ulila at ng babaeng bao. At ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa, huwag mong papagdadalamhatiin ang sinumang babaeng bao o ulila. Kung iyong dalamhatiin sila sa anumang paraan, at sila ay dumaing sa akin, ay walang pagsala na aking didinggin ang kanilang daing. Ano po, malakas manalangin yung mga walang may pagmamalaki. Yung oppress ka, nasa halip na gawin mo sa iyong kalakasan, o diskarte, ay sa Diyos ka nalapit. At yun pala ay may malaking puntos sa Panginoon. Come to Him as nothing. Yun po dapat ang Espiritu. Alam mo, kapag tayo ay kaya mo na, ba't ka pa tatawag araw at gabi? Hindi. Lagi po ang may espiritu ng pagtawag sa Diyos ay yung may espiritu ng pagiging babaeng bao. Yung walang kaya. Amen? Sa totoo na ho, sa kultura po ng Israel, ang babaeng bao ho ay kinakalinga. Sapagkat sila ay mga walang sasaligan. Pati yung mga ulila. Pati yung mga pilay, mga bulag, etc. Yung wala akong may pagmamalaki sa kanilang sarili. Hindi naman ibig sabihin natin magpakabulag. Magpakapilay. Hindi. Yung espiritu. Di ba? Kasi kung ikaw mga kapatid ay magaling na, nagtatagumpay na, lahat na ng iyong gusto na susunod, ba't ka pa mananalangin? Di mo kailangan ng Diyos sa iyong buhay. Tama ba? Kaya nga sabi ng isang mangangaral ang nagtagumpay sa mundong ito, sa magitan ng bagay ng mundo, ang instrumento, hindi talaga nagtagumpay yon. Dahil ang tagumpay ay ang paglapit sa Diyos. Na kaya ka lumalapit sa Kanya, ikaw ay mahina. Then number 4, ito ang maganda. Bakit dapat tayo manalangin palagi? The sureness. The sureness. Meron pong katiyakan, pag-asa, kasiguruhan na kapag tayo ay hindi nang himagod sa pagpapakababa, sa pangangailangan natin sa Kanya dahil wala tayong tunay na magagawa para magtagumpay sa lupang ito. Tingnan niyo po ang talata, ang context natin. Sabi po ng verse 2 na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. Isang hukom na hindi natatakot sa Diyos, walang sinasantong tao. At sa bayang iyon ay may isang babaeng bao. At siya'y naparurong madalas sa kanya dahil bakit? Mahina siya Wala siyang kaya Dependent siya Na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Datapat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao. Gayunman, sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya. Baka niya ako bagabagin ng kapaparito. Ang sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. Pakinggan ninyo. Ang ibig sabihin, ako hindi likong hukom. Ako'y mabuting Diyos. Yung likong hukom, magtiyaga ka lang. May mangyayari. Ay di lalo pa naman, ako'y iyong ama. Mahal kita as in, dahil kay Kristo. Kung lumapit ka sa likong hukom na may tiyagaan, walang pagpipitaganan sa Diyos at sa tao, ay natitigatig sa kalalapit, mas lalo ang Diyos. May katiyakan that our labor and prayer is not in vain. Amen? Basta kalooban niya. Kaya minsan tayo hindi matutong manalangin ng kanyang kalooban kasi hindi nga din tayo nagpipray. Alam niyo ba, ang manalangin sa kalooban ng Diyos, nadidevelop din sa kapipray.
Totoo po. May mga panalangin kang hindi mo alam sa una, magtiyaga ka lang ng kapwa panalangin, kausapin mong Diyos sa kapwa panalangin, sa kanyang mga salita. Yung panalangin mong yan, yan mismo ang magdadala sa iyo para hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Alamin mo ang kanyang kalooban. Dahil kapwa panalangin, hinuhulma ka na ng Panginoon sa magandang kalagayan ng puso. Makikita mo sa kapwa panalangin mo, ang tunay mo palang kailangan ay yung iyong pinapanalanginan. Yan po ang magandang ma-develop. Yung kapwa panalangin, ang na-develop, ang tunay ko palang pangailangan, yung aking pinapanalanginan. Totoo na. Yan ang magandang marating ng ating kapwa panalangin. Na tayo dinala na ang Diyos pala ang ating kailangan talaga. Are you with me? The sureness. Andito po yung katiyakan. Ang sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi at siya'y may pagpapainuhod sa kanila. Igaganti ng Diyos. Na hindi ginagarantiya ng Diyos that our labor in prayer is not in vain. Amen? Kaya mga kapatid, wala hong masama na mangyayari sa kapapanalangin palagi. Itinuro yan ng Panginoong Sus. Siya nakataya dyan. Amen? Ang kanyang integridad ang nakataya dyan. Hindi siya likong hukom. Siya may pagpipitagan sa tao. Ay yung ang likong hukom, sabi nga niya, pakinggan nyo ang sinabi. Pakinggan nyo ang sinabi. Ibig sabihin, ikumpara nyo ako sa taong yan. Sa hukom na yan. Ay kung itong ay pwede kang matigatig, pwede mong matigatig, ay lalo ako. Tama ba? So, ibig sabihin, may sureness. May assurance. May pag-asa. Tunay na manalangin ka lang lagi. Huwag kang manghinawa. Huwag kang tumigil. Hanggat buhay ang loved ones, may panalangin umaligtas. Amen? Hanggat humihinga, wala ka bang asawa, panalangin mo. Malay mo, may kalooban pala ang Diyos. Kaganda kang dinaan mo sa panalangin. Tama ba? Ano mang inilalagay na burden sa iyo ng Panginoon sa iyong kaluluwa, pray for it. Insist not from praying. Do not be discouraged. May karamdaman ka? Panalangin natin. Hindi natin alam kung anong kalooban ng Diyos. Eh ngayon, halimbawa ka, papanalangin mo, tagal mong nanalangin, hindi nangyayari. Ay baka naman may plano ang Diyos sa karamdamang yan. Tama ba? Ang sabi doon sa bulag, sino ba ang nagkasala? Ang kanyang magulang o ang taong ito hindi. Ang kanyang karamdaman ay nangyari para makita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Tama ba? May mga panalangin na minsan ay kung bakit ay dumarating tayo doon sa isang conclusion na baka may mas magandang pinakikita ang Panginoon sa akin kung bakit hindi niya ibigay yon. Noong ako'y manalangin na magkaroon ng asawa, 18 years old pa lang. Kasi pagkabataan, atat na atat eh. Di ka? Pero hindi ako makadiga. Bakit? Lumpo ako. Kami mahirap lang. Yung lagi ang naiisip ko eh. Ay gustong-gusto na ako eh. Biro lang po. Ano? Ang puntos ko mga minamahal, ay kung sa kasagsagan, kahibangan, binigyan ako ng Panginoon. Bigyan ko sa iyo. Eh kung ngayon nagkakaproblema pa, may ginawa na ang Panginoon. May pinatunayan na ang Panginoon. Tama ba? Eh di lalo siguro kung ako ay, sa panahong yun ako'y talagang nakikipaghabula kasi yung iba meron na, ako lang ang wala. Eh ako'y nanalangin. Bigay, wala. Nagkamba-backslide na ako, wala pa rin eh. Oo, sa totoo na. Sabi ko, Panginoon, ano ka? May pag-iyak-iyak ka pa eh, Panginoon, gusto mo ka kayo mag-backslide? Ay kung ako sa iyo kayo bibigyan mo, dito kayo sa kayo mag-backslide. Ba, hinahamon ko ang Panginoon eh. Yung pala yung plano niya, ikaw ay magsimula ng gawain. At meron diyang maliligtas na hahabol-habulin ka. Na hindi siya makakapayag na hindi ikaw ang kanyang mga pang-asawa.
Oh, tama ba? Timing ang Panginoon sa akin. Tama ba? Timing ang lahat. Ang Panginoon ay hindi huli. At hindi rin naman siya una. Purihin ang Panginoon. Tama ba? So, ang puntos natin mga minamahal, may biyaya ang Diyos. Mga kapatid, biyaya na eh. Ikaw yung laging kausap mo ang Diyos. Biyaya na yun. Yun na i-voice out mo ang iyong puso sa Diyos. Na kayo'y laging may communion with God. Biyaya na yun. Ito ang last. Alam niyo, wala akong makitang salitang focus na S. Bahala na kayo. Ang nakalagay dito spotlight. Alam niyo ba, maniniwala kayo? Isa sa layunin ng Diyos kung bakit ikay manalangin palagi. Hihilahin ka niya sa focus sa Kanya. Diga? Sabi natin minsan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Mga batid, kapag kinanalangin lagi sa Panginoon Diyos, hihilahin ka nito na ikaw ay nakatingin lagi sa Kanya. Kaya kayo iniwala mga kapatid, kapag hindi ka nananalangin, hindi ka na ikipagpunyagi sa panalangin, may iba ka nang tinitingnan. May iba ka nang kinagigiliwan. And mind you, if that is not Christ, that is idolatry. Are you with me? At mind you, luluha tayo sa kabiguan kapag hindi si Kristo ang naging focus ng ating buhay. Ay, iniwala mga kapatid, napakatalino ng Panginoon, kaya bakit dapat kang tumawag lagi? Para lagi mo siyang kaniig. Mahirap makalimot sa Diyos na lagi mong kausap siya. Tama ba? Sabihin ko sa inyo, kaya nga lalaki at babae na de-develop eh. Sa isa't isa, ay lagi magkausap eh. Tama ba? Oo. Kaya minsan, yung mga kapatid nating may mga nagkatrabaho na hindi naging malago muna sa Panginoon, ay laging katrabaho ay unbeliever, ay laging kaulayaw. Di nadidevelop ka. Bakit? Lagi mong kaulayaw eh. Tama ba? Sa totoo na, bakit maraming Kristiyanong nadala ng unbeliever? Paano lagi ang kaulayaw ay unbeliever? Nadidevelop tayo kapag laging mayroong panahon sa bagayan. Kaya hindi tayo ma-develop sa Panginoon, wala tayong panahon. Tama ba? Kaya, mind you, brethren, kung kayo may pinagpala ng Diyos ng trabaho, pilitin mo pa rin nananalangin ka sa Diyos. At meron kang communication sa Diyos. Dahil delikado kapag wala. Sa totoo na, marami hong kinaina ng mundo. Totoo na. Kapag wala kang regular communion with God, but you have your regular communion with the world will control you. At kung hindi ka naman napiglas dyan, ay bakit? Huwag mong sabihing anak ka ng Diyos na masaya ka sa mundo. You found out satisfaction in this world. That's wrong if you're truly child of God. Hindi totoo na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay satisfied sa pleasure ng mundong ito. Hindi ho pwede yan. Tama? Kaso lang, ipaglaban nyo ang inyong buhay para nalangin at ang inyong buhay pagbabasa ng Biblia. Sapagkat ang kasalamuha lagi mundo. Tama ba? Magandang kasalamuha mo yung Diyos. Hindi naman kinakailangan ng parang Alam niyo, pwede namang maikling panalangin, pero matimyas. Alam naman ikaw magbubad ka ng 3 oras panalangin, may trabaho ka nga. Yung mapagising mo yung nagsusumbong ka sa Diyos, nakikipag-usap ka sa Diyos, nakikipag-fellowship ka sa Diyos, hindi natin pwedeng sabihin na tayo puro panalangin, may gagawin ka nga. Pero sabi din may isang mga ngaral, manalangin ka nga dahil may gagawin. Ang puntos mga batid, hindi mo kinakailangan ikaw ay 10 oras na nakaluhod dyan, ay may trabaho ka nga. Actually, meron nga ang iba habang naglalabay na bulong sa Diyos. Habang nagdadrive, kaya napungko, bulong ng bulong. Ano ha? Ay ba, napakaraming paraan para magbato
na pakikipagniig sa Diyos. Hindi ba nila kinakailangan lagi kang nakaupo Hindi ba kinakailangan lagi kang nakapikit Hindi ba kinakailangan lagi kang nakayuko Kahit ikaw ay naglalakad, kausapin mo ang Diyos. At kapag ito naging kasanayan mo, talbog, yung ibang nakikipag-usap sa iyo na bagay ng mundo. Bakit? Meron ka ng boyfriend, ang Panginoon. Tama ba? Are you with me? The spotlight. Alam niyo po, ako yung iniwala kung bakit yan gusto kasi ng Panginoong Jesus. Siya yung focus natin. Kaya dapat tayo laging manalangin. Ang sabi ng verse 1, sinilatan niya sa kanila ang isang talinghaga na siya'y dapat manalangin lagi at huwag manglupaypay. Verse 7, cry day and night. Napakalaki ng puntos na laging spotlight sa atin ang Diyos kapag tayo laging nananalangin. Amen? Masarap ka na ikaw ay nasanay na walang araw na hindi mo kausap ang Diyos. Masarap no yun. Tama ba? Kaya ba'y nakakapanalangin pa ng gayon? Kapag hindi na, mag-uutay-utay na tayong humina, lumayo, at hindi maging masaya sa Panginoon. Kaya may iba na tayong kinagigiliwan. Hindi na ang Panginoon. Sana mga minamahal, faint not to pray always. Huwag tayo mapagod. Dahil dadalhin ka nito sa pagiging focus sa Diyos. Amen? Tayo may manalangin. Mapagpala namin yung Diyos sa langit. Sana po buhay namin ang